Napabisita ng di oras itong si Giselle at sinama pa ang kanyang pamangkin na si Annalyn. Buong akala kasi niya ay magsasalita si Moira at may makikita silang improvement sa kaso ng kanyang papa. Ngunit wala pa rin pagbabago itong si Moira. Sinabi ni Moira na magbabago na umuna siya, hihingi siya ng tawad kay Giselle. Ngunit nang sabihin na nga ni Giselle na kung talagang sincere siya na humingi ng tawad, maaari ba niyang sabihin at ilahad sa kanilang lahat kung sino ang kaniyang mga galamay sa labas at kung sino ang tumulong sa kanya upang mapapatay nga itong si Doc, sino ang nagbibigay sa kanya ng pera. Si Moira ay nagsisinungaling. Pinili pa rin niya na itago ang lahat-lahat. Sinabi niya na walang tumulong sa kanya. Tanging sariling pera umano niya na nakatabi ang ginamit niya doon. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Carlos. Si Giselle, kumbinsido na hindi nagbabago si Moira dahil na rin sa hindi siya nagsasabi ng katotohanan. Hindi niya binanggit ang katotohanan na si Carlos ang tumulong sa kanya. Kaya naman hindi siya naniniwala sa drama nitong si Moira. Sa kabilang banda, alis na nga sila dahil sinabi nga ni Giselle na wala silang mapapala at sayang lamang ang oras nila kay Moira dahil ganun pa rin ang kanyang ugali at hindi pa nagbabago. Nagkukunwari lamang si Moira, yan ang sabi nitong si Giselle. Patayo na nga sila nang biglang patalikod itong si Annalyn. Hinaplot ni Moira ang kamay ni Annalyn. Sinabi niya kung siya ba daw, mapapatawad ba daw ni Annalyn etong si Moira. Ngunit si Annalyn ay medyo hindi pa ganun kakumbinsido, although napifeel niya na parang sincere si Moira. Subalit hindi pa rin niya sinabi na napapatawad niya ito, hindi pa umano sa ngayon. Pinag-iisipan ni Annalyn kung patatawarin si Moira o hindi. Maaari kasing nagsasabi ng katotohanan, maaari ding nagkukunwari lamang siya. Dahil likas nga ito na sinungaling at mapagsamantala. Sabi ni Annalyn na kaya siya sumama sa kanyang tita Giselle nang sa ganun maikwento niya kay Zoe ang ginawa ni Moira. Kung talagang sincere ito at humihingi ng tawad na talagang taos-puso, nais niyang ma-feel at patunayan ni Moira na sincere nga siya. Alis na nga sila, ngunit nang biglang may tumawag sa kanila. Nagkagulo kasi sa loob ng selda at merong isang inmate na nahihirapang huminga sapagkat nadaganan ito at nasobrahan nga ito sa gulpi. Kaya naman minabuti ni Annalyn na tulungan. Tutal naroon na rin siya sa kulungan. Panik na nga ang lahat dahil hindi na humihinga ang babae. Buong akala nga nila ay tuloy na nga itong mamatay. Ngunit talagang napakagaling ni Annalyn dahil nagawa nga niya itong iligtas. Tuwang-tuwa ang mga tao na nasa loob ng preso. Pinalakpakan ng husto itong si Annalyn dahil kahanga-hanga naman talaga ang kanyang galing. Dahil sa pangyayaring yun, ay nagulat din si Annalyn sa kinikilos ni Moira dahil nagawa niyang tumulong na mag-abot ng mga gamit na kakailanganin niya. Mukhang sincero nga si Moira sa tingin ni Annalyn. Patatawarin kaya ni Annalyn itong si Moira? Sa kabilang banda, dahil nga sa ginawa ni Annalyn ay marami tuloy sa mga inmates ang gustong magpatingin sa kanya ng libre. Kaya naman maa-assign siya sa lugar na iyon upang magkaroon ng medical mission. Muli, makikita niya si Moira